FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. .com at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at groups at facebook.com. So pwede niyo po kami subaybayan sa mga internet, no? Kung kayo ay naka-online, so pwede niyo po kami subaybayan sa mga nabanggit na internet sites. So ito po si Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At nagpapasalamat tayo dahil hindi po tayo nag-iisa ngayon. Dahil meron tayong dalawang kasamang gwapong-gwapong mga binata mula po sa Don Bosco School dito sa San Jose, Nueva Ecija. So gusto ko po at kagalakan kong ipakilala sa inyo ang ating dalawang panauhin ngayong oras na ito sa ating programang UCAT on Air. So siguro yung una ay siya po ay galing pang Pantabangan, Nueva Ecija at kasalukuyan din nga po nag-aaral sa Don Bosco. So si Kuya Junior. Kuya Junior, sige, bumati ka sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig ng UCAT. Ayan. Si Kuya Junior ay ilang buwan ka na nag-aaral, Kuya Junior, sa Don Bosco? Bali 8 months na po kami nung aaral sa Don Bosco. So ito yung technical school, ano? So Apo. Marunong ka nang magkumpuni ng mga sasakyan. Apo. Hindi lang po sasakyan ng welder din po kami. Nagwe-welding kayo. Ayos, ano? So yung isa nating panauhin po ay galing pang Kasiguran, Aurora. Talaga napakalayo ng ating naaabot po dito sa ating programa. Pero syempre, nandito rin siya sa San Jose dahil nag-aaral din po siya sa Don Bosco. So siya po naman ay si Kuya Ronron. Hello po, good evening po. Ayan. Kuya Ronron, kayo ba ay magka-batch ni Junior? Opo. So 8 months ka na rin? Yes po. So mamaya doon sa pagpapatuloy na ating programa ay siguro mas marami pa kayong maibahagi tungkol sa inyong personal na buhay, no? Maipapakilala nyo ang inyong mga sarili sa ating mga tagapakinig. No? So bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at samahan nyo po ako sa pag-uumpisa ng ating programang ito. Ihanda po natin ating mga sarili, alalahanin natin na tayo ay nasa presensya ng ating mapagmahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming mapagmahal, amang mapagkalinga, maraming salamat sa mga pagkakataon na kami ay iyong tinitipon, lalong-lalo na sa mga oras na ito, upang pag-usapan ang aming buhay pananampalataya. Gabayan mo po kami, tulungan mo po kami na maunawaan ang nais mong ituro sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, aming Ama, biyayaan mo po kami ng kakayanan na totoong maniwala at isabuhay ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa iyong anak na si Jesus
na siyang nagpahayag sa amin ng iyong tunay na larawan, ng iyong tunay na mukha. Salamat kay Jesus na naging kapatid namin, naging kaibigan namin, naging kalakbay namin sa buhay na ito. Sana po, sa pamamagitan ng kanyang paggabay, kaming lahat, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay makarating sa pananampalatayang magpapabago ng aming mga buhay. Sa pamamagitan din ng espiritu ng pagmamahal, espiritu ng pagtitiwala, nawa kaming lahat ay maging daan din upang ang mga kapwa namin kabataan ay madala namin sa iyo. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kabataan na nakikinig sa mga oras na ito. Huwag mo po silang pababayaan. Lagi mo po silang kakalingain. Lagi mo po silang gagabayan. Lagi mo po silang iingatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin kasama ng Espiritu Santo at sa gabay ng aming mahal na inang si Maria, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So muli po, nagbabalik po ang programang UCAT on Air. So mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Tayo po ay napapakinggan pa rin sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. So para po doon sa mga hindi makakasubaybay o doon sa mga kaibigan nyo na nasa ibang lugar, maaari nyo pong i-recommend o maaari nyo pong ikwento na mayroong UCAT on Air. Ano po? Pwede nyo pong i-share kung kayo po ay may mga Facebook. Pwede nyo pong i-share ang aming recorded streaming. Dahil ngayon po live tayo, pero ito po ay nare-record din via live streaming. So pwede nyo pong i-share, no? Bisitahin nyo lang po ang UCAT Study Group at groups@facebook.com o kaya bisitahin nyo po yung www.dioceseofsanjosene.com. Ayan. So bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, tayo ay nasa UCAT question number 24. Pero nabanggit po sa akin ni Kuya Jomar, wala po siya sa kasalukuyan. Nabanggit po niya na nung nakaraan ay pinag-aralan ninyo yung UCAT question number 23. So magkaroon po muna tayo ng review, no? Bago excited na itong mga kasama ko na mag-share tungkol sa UCAT question number 24. Pero bago po yan ay magkaroon muna tayo ng review doon sa UCAT question number 23. At ang tanong po dito sa UCAT number 23, is there a contradiction between faith and science? Meron daw bang hindi pagkakatugma, hindi pagkakaugnay, o nagkakaroon ba ng pagtatalo ang pananampalataya at ang siyensya? So sabi po sa ating UCAT, there is no insoluble contradiction between faith and science because there cannot be two kinds of truth. No? Pag sinabi nating truth, yung katotohanan, ito'y nag-iisa lamang. Hindi pwedeng iba yung sinasabi ng pananampalataya doon sa sinasabi ng siyensya. Pero siguro maitatanong ninyo, yun pong truth o katotohanan tungkol po doon sa creation, for example. Ang tanong siguro, paano nag-umpisa ang lahat ng bagay? Sasabihin ng iba, well, evolution. Sasabihin ng science ay evolution. Nag-umpisa daw ang tao sa unggoy. Papayag ka ba nun, Kuya Ronron, na nagmula ka sa unggoy? Hindi po. Hindi. Ako rin eh. Anyway, ito isang pagtingin at sinasabi ito sa science, nagmula daw tayo sa unggoy. Ito yung theory of evolution. At ang lahat ay nag-umpisa doon sa tinatawag na Big Bang Theory, no? At ito yung perspektibo ng science. Pero ito ba'y contradicting sa pananampalataya? Di ba meron tayong tinatawag na creationism, na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, no? Actually, sa totoo lang, yung sinasabing creation, hindi sa Biblia, sa Genesis, ay hindi naman ito explanation kung paano nag-umpisa ang lahat ng bagay. Ang sinasabi sa Genesis
ay ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos. Kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ay ito'y hindi naman talaga detalyadong sinasabi sa aklat ng Genesis, no? So hindi magkontrahan, hindi ito nagkokontrahan yung faith natin at saka yung reason. At sinasabi nga dito sa ating UCAT question number 23, yung sagot doon, sabi, there is not one truth of faith that is in competition with another truth of science. So hindi sila nagkokontrahan, hindi sila nagkokompetisyon, sa halip sila ay nagtutugmaan, no? Kaya nga ang hamon ng pananampalataya ay ma-verify ang pananampalataya ng siyensya. At ang siyensya naman ay mapatatag ng pananampalataya natin. So yung pananampalataya natin ay nag-aanyaya sa atin na talagang magsaliksik pa. At itong pagsasaliksik na ito ay nakikita natin very dynamic, very alive sa pamamagitan po ng siyensya. At ngayon ay darako tayo sa UCAT question number 24. Pero bago po yan, nais ko munang basahin po sa inyo, ibigay sa inyo ang ating cellphone number upang sa ganoon ay makibahagi kayo sa ating talakayan, sa ating diskusyon ngayong oras na ito. At napakarami ding isi-share sa atin ating mga panauhin, no, tungkol sa ating topic ngayong oras na ito. So bago po yan, ito po yung aming text number. Makiisa po kayo makibahagi sa ating talakayan. So ito po, 0949-159-2309. Uulitin ko po, 0949-159-2309. So hintayin po namin ang inyong mga mensahe at babasahin po natin yan. At kung kayo may mga katanungan, pagsusumikapan po natin sagutin ang lahat ng yan sa ating programang ito mamaya sa pagbabalik po, no, sa ikalawang bahagi ng ating programa, no. So makiisa po kayo. Aasahan po namin ang iyong pakikibahagi sa ating talakayan. So ngayon po ay babasahin na natin ang UCAT question number 24. So sino ba ang pwedeng bumasa sa inyo? Siguro si Kuya Junior from Pantabangan. Kuya, pwedeng pakibasa mo yung tanong sa UCAT question number 24. What does my faith have to do with the church? Ayun, what does my faith have to do with the church? Ano daw ang kinalaman ng pananampalataya ko sa simbahan? Di ba? So ito yung tanong sa UCAT question natin na pagbabahaginan at pag-uusapan natin. Napakaganda po ng topic natin ngayon, ano? At ako excited na rin ako. Excited ba kayo mga kapatid? Excited din ating mga tagapakinig kasi nag-uumpisa pa lang tayo, ang dami ng mga nagte-text, no? At may sagot ang ating katisismo, no? Kasi para po sa kaalaman ng lahat, siguro may mga tagapakinig tayo na ngayon lang nagbukas o ngayon lang nakapakinig ng programang ito. Ang UCAT po, ibig sabihin ay Youth Catechism, no? Pinaikli ng Youth Catechism, katisismo ng mga kabataan, no? At may sagot po yung ating UCAT tungkol po dun sa tanong na yon. Siguro pwede mo bang pakibasa, Kuya Ronron, yung sagot ng ating katisismo tungkol doon sa tanong na yon. Ano sinasabi? No one can believe alone and by himself, just as no one can live alone and by himself. We receive the faith from the church and live it out in fellowship with the people with whom we share our faith. Ayun. Napakaganda, no? So, ito yung sagot ng UCAT question natin. At mamaya po, bibitinin muna natin ang ating mga tagapakinig at itong dalawang panauhin natin, no? Sa pagbabalik po ng ating programa ay bibigyan natin ng lalim itong UCAT question number 24. Nung nabanggit na natin yung tanong at yung bahagyang sagot, mamaya sa pagbabalik natin yung pagninilay natin at yung mas paliwanag pa ng Youth Catechism, ng katisismo ng mga kabataan. So wag po kayong aalis at sa ilang saglit magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at ito pong muli ang inyong kayukat, si Kuya Richard Lagos. Kasama pa rin natin si... Kuya Junior po. Sa Keron Ron po. Ayun, talaga medyo nabitin tayo kanina. Tayo pa rin ay nasa Yukat question number 24. At pinag-uusapan nga po natin yung tanong na ano raw ba yung kaugnayan ng aking pananampalataya sa simbahan, no? Ano ang kinalaman ng aking personal faith sa simbahan? No? Magandang tanong ito kasi marami nagsasabi, mga Katoliko na to, nagsasabi, sabi nila, bakit kailangan ko pang magsimba? Nagdadasal naman ako sa bahay. Boom! No? Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Di po ba? Maraming ganyang paniniwala na sasabihin, bakit kailangan ko pang magsimba, nagdadasal naman ako. Actually, ito yung maling paniniwala, no? Hindi sapat yung dasal natin. Pero bago yan, ano ba yung sinasabi ng ating katisismo? No? Napakaganda yung binasa kanina ni Kuya Ronron na sagot dahil sabi niya, at sabi sa katisismo, no one can believe alone and by himself. No? Just as no one can live alone and by himself. We receive the faith from the church and live it out in fellowship with the people with whom we share our faith. Bago tayo dumako dyan, napakagandang discussion kasi ito, baka mabitin tayo mamaya. Siguro, tanungin muna natin itong dalawa nating panauhin ngayon. Si Kuya Junior muna siguro. Kuya Junior, sa usaping pananampalataya, sino sa buhay mo yung maituturing mong unang-unang nagpakilala sa'yo na may Diyos? Sa akin po yung pamilya ko po. Specifically, sinong miyembro ng pamilya? Yung tatay ko po. Tatay mo. Mas religious siguro ang tatay mo, no? Apo. Buhay pa ba si tatay? Buhay pa po. Nasaan siya ngayon? Bale, doon po sa Pantabangan po. Sa anong barangay? Doon po sa Block 19 po ngayon. Baka nakikinig siya, no? So, magandang... Ano pangalan ng tatay mo? Celso po. Celso. Apo. Naku, maraming salamat, Tatay Celso, kasi ikaw pala ang salarin, no? Kung bakit itong si Kuya Junior ay nakilala niya ang Diyos. Ano po, isang pribilehiyo ito. At actually, sa totoo lang po, ito'y responsibilidad talaga ng mga magulang, no? Kayo ang unang-unang guro na magtuturo sa inyong mga anak tungkol sa pananampalataya, no? Tungkol sa Diyos. Wala na pong ibang magtuturo. Huwag niyo aasahan. Hindi dapat pare o madre ang unang magtuturo sa kanila, kundi unang-una responsibilidad ng mga magulang na kayo ang magtuturo sa kanila ng buhay pananampalataya. O sige, tanungin naman natin si Kuya Ronron. Sige, Kuya Ronron, galing pang Kasiguran, Aurora ito. So sa'yo, kung iyong babalik tanawan, sino ang unang-unang nagturo sa'yo sa pananampalataya? Ang nanay ko po. Ang nanay. Anong sabi ng nanay sa'yo na natatandaan mo? Mamaya tatanungin ko ulit si Kuya Junior, nalimutan kong tanungin. Wag daw pong kalilimutan yung pagsimba sa araw ng linggo kasi nakakatulong daw po para sa atin yun. So wag kakalimutang magsimba tuwing araw ng linggo kasi napakahalaga sa atin. Maganda yan, ano? So talagang bata pa lang kayo ay sama-sama na kayo nagsisimba. Oo. Actually, sa totoo lang, yung mga taga Quezon, very religious din yan kasi Quezon and Aurora, sa prelatura ng Infanta yan Talagang malalim ang pananampalataya din ng mga tao dyan Kasi taga ron ako. Anyway, siguro balikan ko si Kuya Junior. Salamat Kuya Ronron, ano. Kuya Junior, doon sa sabi mo ang tatay mo, no? Ang unang nagpakilala. May natatandaan ka ba na sinabi ng tatay mo na hindi na natanggal sa isipan mo tungkol sa, yun nga, sabi mo unang nagpakilala ng pananampalataya. So ano yung mga salita ng tatay mo na hindi mo makakalimutan? Bale po sa akin, pag may nangangailangan po, tumulong po. Yun po yung sinabi po niya sa akin na hindi ko malilimutan. Oo. Maganda yun, ano? Pagtulong sa kapwa. Apo. At sa pagtulong sa kapwa ay, siyempre, doon natin nadidiskubre
na ang Diyos yung tinutulungan. I mean, ito'y pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos, no? Kasi minsan, sabi nga, naalala ko, tayo rin mga Pilipino, napakayaman natin sa mga debosyon. We are rich in piety, but we are lacking in charity. Kulang tayo sa kawang gawa. At maganda yung sinasabi ni Kuya Junior dahil yung pananampalataya natin, kinakailangan nakikita sa gawa, no? Yung simpleng hamon ng tatay niya na tumulong sa kapwa, ay actually ito'y pagsasabuhay na eh. Fast forward na tayo, pagsasabuhay na ng pananampalataya. Pero maganda rin yung sinabi naman ng nanay ni Kuya Ronron kasi yung pagsisimba, kasi ito'y obligasyon natin. Kung gusto nating makilala ang Diyos, kung gusto nating maranasan ang Diyos at ma-encounter siya, no, sa buhay natin, unang-una sa banal na misa. Kaya napakahalaga nito, tama yung mga sagot ng dalawa nating panauhin. At napakalalim nito mga kapatid sa lahat ng mga kabataan na nakikinig. Napakahalaga po ng pagsisimba tuwing linggo sapagkat doon ay napalalago natin yung ating buhay pananampalataya at hindi lang po yun. Ano pang nangyayari? Na-encounter natin ang Diyos. No? Mamaya ito nga yung usapin natin. Ano ba yung kaugnayan ng aking pananampalataya sa simbahan? No? So, pwede bang pakibasa mo, dako na tayo dito sa katisismo. Siguro Kuya Junior, pwede bang pakibasa mo yung explanation pa rito? Oo. Sige. Faith is the most personal thing a person has. Yes, yet it is not private matter. Oh, doon muna tayo ha. Kasi napakaganda nito. Sabi rito sa katisismo, faith is the most personal thing a person has. Kung meron tayong mga personal things, mga personal na bagay, no, na iniingatan kayo, for sure. Mga adolescent, no, meron kayong mga personal thing. Siguro tinatago pa nga niya, ayaw niyong pakikialaman ng iba, ano. Kung meron tayong mga personal na bagay na iniingatan. Pero sinasabi rito sa ating katisismo, yung pananampalataya daw natin is the most personal thing. Pag sinabing personal thing, ito'y akin, no? Ito'y iniingatan natin personally. Ito'y pinahahalagahan natin. Kaya nga iniingatan personally. Pinahahalagahan. No? May sarili kang pagpapahalaga dito sa bagay na ito. Dito sa pananampalataya na to. Pero bagamat ito'y personal, hindi naman daw ito private. Kasi minsan ba, meron kang personal na bagay na iniingatan. Yung ayaw mong pakikialaman ng iba. Ayaw mong makikita ng iba. Ayaw mong hahawakan ng iba. Meron ba kayong ganun na bagay na ano? Wala naman po. Wala naman? Yun, hindi nga. Gusto mo banggitin ko kung ano? Lalo siguro yung mga kabataan natin, mga pag sinabi yung mga personal, no? Yung mga ayaw nating makikita ng iba na gamit, no? Alam na ninyo yon, yung ibig kong sabihin. No? So ito daw, ang kaibahan nito, yung faith daw, yung pananampalataya, personal thing, personal na bagay, pero hindi pribado. Ibig sabihin, pwedeng pakialaman ng iba. Ibig sabihin, pwedeng panghawakan ng iba. Pwedeng galawin ng iba. No? Hindi private matter. So, siguro medyo hindi nyo pa hindi nyo pa makuha ngayon. Pero mamaya, pasahin pa natin yung sinasabi. Si Kuya Ronron, pakituloy mo yung pagbasa. Anyone who wants to believe must be able to say both I and we, because of faith you cannot share and communicate would be irrational. Wow. Sabi rito, anyone who wants to believe, ang sino man na gustong sumampalataya, ang sino man na gustong maniwala, dapat daw may kakayanang magsabing ako at tayo. Ha? Mahalaga yun yung ako at tayo. Because a faith you cannot share and a faith you cannot communicate would be irrational. Yun daw pananampalataya na hindi mo kayang ibahagi. Yun daw pananampalataya na hindi mo naman kayang sabihin, banggitin, no? Ay walang saysay, no? Irrational yun. Ano ang dapat gawin? So ano ba ibig sabihin ng ako at tayo? Ituloy mo, Kuya Junior, yung pagbasa. The individual believer gives his free assent to the we believe of the church. Oh, ipakituloy mo pa. From her he received the faith. Oh, yun.
'Di ba? Napakaganda po nito. The individual believer gives his free assent. Ang bawat isa daw sa atin na naniniwala ay ibinibigay yung yung pagbibigay ng kanyang sarili, yung itinataas yung kanyang sarili doon sa we believe na tayo ay nananampalataya, no? Ibig sabihin po, ito yung sinasabi natin kanina. Hindi sapat na nagdarasal ka lang sa bahay, hindi sapat na nagdarasal ka lang ng rosaryo sa bahay o nagdarasal ka sa ilalim ng puno ng mangga at sasabihin mo, sapat na yon. Kahit hindi na ako magsimba, hindi po. Hindi sapat po yon. No? Sabi sa ating katesismo, babalikan natin yung definition kanina, yung sagot kanina. Sabi, no one can believe alone and by himself. Walang maaaring maniwala sa Diyos sa sarili lang niya at sa ganang sarili lang niya. Yung sasabihin mo, hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ng pare, hindi ko kailangan ng katikista. No, tulad nitong karanasan ninyong dalawa, no? Nitong ni Kuya Junior at Kuya Ron. Kaya yung tanong ko sa inyo kanina, sino yung unang nagpakilala ng pananampalataya sa inyo, di ba? So, may mga tao. Siguro, ang tanong ko kasi yung una eh. Siguro may mga sumunod pa dun eh. No? At sabi nyo nga kanina, tinatanong ko kayo during the break, meron ba kayong catechism class sa Don Bosco? At sabi nyo, anong merong subject? Christian living po. Christian living. Sino nagtuturo sa inyo? Father Danny po. Father Danny Daduli. Wow! Isa sa mga idol kong Salesian yan, si Father Danny Daduli. Congratulations, ha! Nanalo ang Diocese of San Jose sa competition sa Biblical Week yata yun sa Pampanga. No? Ito isa si Father Danny sa mga talagang naghanda ng mga kabataan. Kung nakikinig si Father Danny, congratulations po at sa mga kabataan na nakibahagi doon sa anong tawag ba? Competition yan sa Bible Week, no? Sa San Fernando, Pampanga. So, congratulations sa lahat ng nakilahok at syempre sa Diocese ng San Jose na nagwagi sa Patumpalak. No? So, sabi nyo, may nagturo kasi. So, ngayon ay sa pamamagitan ba nun, anong mga doon sa mga discussion ninyo sa Christian living? Ano yung mga natatandaan yung mga pinag-usapan ninyo? Doon sa discussion ninyo with Father Danny, anong mga topic na mga napag-usapan nyo? May natatandaan ba kayo? si Junior. Bala po sa amin. Kahit isang topic lang na napag-usapan nyo na. Si Kuya Ron. Kung paano po makipagkapwa-tao. Kung paano makipagkapwa-tao, no? Bahagi ito talaga ng Christian living. Oo. Maganda yan, pakikipagkapwa-tao. Kasi, hindi natin pwedeng sasabihin, di ba? Sabi nga, you cannot love God kung hindi ka naman nagmamahal ng kapwa mo. Yung Diyos na hindi mo nakikita, sasabihin mong mahal mo, pero yung kapwa mo na nakikita, ay hindi mo kayang mahalin. Parang malaking kasinungalingan yun, So, mahalaga yung pakikipagkapwa-tao kasi iti patunay na nagmamahal ka rin sa Diyos pag kaya mong mahalin yung kapwa mo, di ba? So, magandang topic ito sa Christian living, no? At ito po, sinasabi sa atin nga doon sa Yukat question, no one can believe alone. Hindi natin kayang maniwala na tayo lang. No, ako lang. Ito yung malaking kasinungalingan, no? Hindi natin kayang maniwala na tayo lang. Kailangan natin yung kapwa natin. Kaya sabi dun sa definition din, kasi we receive the faith, tinatanggap natin yung pananampalataya from the church. No? 3 bagay po ito na dapat nating tandaan na sinasabi ng ating Yukat question number 24. We receive the faith, tinatanggap natin yung pananampalataya from the church. Pangalawa, we live the faith in fellowship with others. Isinasabuhay natin yung pananampalataya kasama at kaisa ng ating kapwa. Pangatlo, we share the faith to others. Ibinabahagi natin yung pananampalataya. No? So, we receive, we live, and we share. No, mamaya, titingnan natin ulit yan kung paano nyo tinatanggap, paano nyo isinasabuhay, at paano nyo ibinabahagi yung pananampalataya. Sa pagbabalik na ating programa, pag-uusapan natin ito. No? Magsishare ulit yung ating dalawang panauhin dito. Paano ba nila tinanggap, paano nila isinabuhay, at paano nila ibinabahagi yung pananampalataya. Napakaganda. Very exciting. Sa ating mga tagapakinig
no? Siguro magandang tanungin niyo rin po sa inyong mga sarili yan kung paano natin tinatanggap, isinasabuhay at ibinabahagi yung ating pananampalataya. So may nag-request po ng kanta sa atin during the break, may nag-text, nagre-request siya ng kanta, yun daw, natutulog ba ang Diyos? So ready na yata. So at this, habang nagbe-break tayo, ito po yung ating patutugtugin. Ano po? So wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at ito pong muli si Kuya Richard Lagos at kasama pa rin po natin si Kuya Junior po. Kuya Junior. And Kuya Ronron po. ayan, at nagpapatuloy po ang ating kwentuhan tungkol po sa katisismo ng simbahan at tayo nga po ay nasa Yukat question number 24. At ito ang tanong ay, ano ba ang kaugnayan ng aking pananampalataya sa simbahan? Ito po, at nabanggit natin kanina kasi maraming nagsasabi na hindi na raw mahalaga ang magsimba, hindi na kailangan magsimba kasi nagdarasal naman sa bahay, nagdadarasal sa ilalim ng puno ng mangga, nagdadasal sa sibuyasan o kung saan man sa trabaho, no? So ito ang mga maling dahilan, po, at hindi po yun excuse, hindi yun po tamang dahilan para hindi na kayo magsisimba. So napakahalaga pa rin po ng simbahan sa ating pananampalataya at yung sama-samang pagdiriwang tuwing linggo, lalong-lalo na po, no? At ngayon ay ipagpapatuloy natin yung ating talakayan. Sabi nga po natin ay yung pananampalataya natin ay tinanggap natin, isinasabuhay, at ibinabahagi. Pero bago po yan, ay babasahin ko ulit yung ating cellphone number. Pwede pa po kayong mag-text, no? Pwede pa po kayong makibahagi sa ating talakayan. So, ito po yung ating text number, 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. No? So, sana po ay makibahagi kayo sa ating talakayan. So, darako na po ulit tayo doon sa bahagi na. No? Kanina, binanggit natin yung tatlong mahalagang bagay na ang pananampalataya raw, ano ulit po yun? Tinanggap, isinasabuhay, at ibinabahagi. We receive the faith, we live the faith, and we share the faith. Una po, ang pananampalataya raw ay tinanggap natin mula sa simbahan. Napakahalaga nito, ha? Ulitin ko. Ang pananampalataya ay tinanggap natin mula sa simbahan. Kasi ang simbahan daw is the one who hands down the faith, the one who preserves the faith, and the one who proclaims the faith. No? Ulitin ko ulit, tatlo na naman itong sinasabi sa atin ng katisismo. Ang simbahan daw ang siyang nagpapasa, para bang ipinapasa sa atin yung pananampalataya. Kung ano yung tinanggap niya mula kay Kristo, ay ipinasa sa mga apostoles, no? Mula kay Kristo sa mga apostoles, at ipinasa sa atin through generations hanggang sa panahon natin. Ang simbahan ang siyang nagpapasa, no? Nung pananampalataya na yon. Pangalawa, ang simbahan daw ang siyang nagpe-preserve, nag-iingat, no? Noong pananampalataya na yon. Kinakailangan yung pananampalataya ay intact, hindi nababago, no? Hindi nasisira, hindi nababahiran. No? Ito yung sinasabi rito sa ating katisismo. At pangatlo, ang simbahan daw ang siya nagpapahayag. No? The church proclaims the faith. No? So, ito yung sinasabi sa atin. Una, tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng simbahan. Pero hindi lang tinatanggap, ito yung isinasabuhay din natin kasama ng iba. No? Hindi nag-iisa. At ibinabahagi natin ito sa ating kapwa. So, ngayon, excited na itong mga kasama ko na mag-share. No? Tungkol sa paano ba nila tinanggap, paano nila isinasabuhay, at paano nila ibinabahagi yung pananampalataya. Sino ba sa inyo? Jack and Paul? Si Kuya Junior. Sa akin po nung bininyagan po ako, Yun yung time na tinanggap mo yung pananampalataya mo, ikaw ay binyagan. Kailan ka ba binyagan, kapatid? nung 2010 lang po. 2010, no? Kasabay po nung nag-prex pa ako. Wow, ano ba yung prex? Yung Parish Renewal Experience. Opo. Ilang taon ka na nung 2010? 18 po ako nun. 18. So, doon ka nabinyagan. So, malaki ka na, no? Opo. Kasi usually, ang binibinyagan sa simbahan, mga bata, no? Opo. Pero maganda yun kasi yung tinatawag nga na adult baptism kasi alam mo na, no? Opo. Ikaw ba nag-seminar ka? Bago ka, yung prex mismo, ano? Opo. Yun na po. Oo, maganda kasi yung Parish Renewal Experience po, para sa kaalaman ng lahat, ito yung faith formation. Na ito talaga, paglalahad ng buhay pananampalatayang Kristiyano, no? So, talagang maganda. So,
maganda yung pundasyon, malalim yung pundasyon ng iyong paghahanda ng iyong binyag. Kasi imagine, prex, no? Napakaganda nun. So, mula nung, sige, tanungin muna natin si Kuya Ronron. Nung kinumpilan po ako, Wow! Oo, kinumpila. Ilan taon ka na nung kumpilan ka? 18 years old po. 18, no? Kasi ikaw, baby ka pa siguro ng binyagan. Opo. Maliit ka, hindi po pa alam, wala kang kamuwang-muwang noon. Oo. So, kasi po, yun ang kahalagahan ng sakramento ng kumpil, mga kapatid. No? Dahil nga, especially yung mga bata na bininyagan, so hindi pa nila alam yung kanilang ipinapahayag. Kasi dalawang bahagi yung binyag. Una, itatakwil mo yung kasalanan, di ba? Noong, tanda mo ba, Junior, noong binyagan ka noong 2010, merong bahagi na itatakwil mo si Satanas. Sasagot ka na, opo, itinatakwil ko. Di ba? At nung kumpilan ka naman, si Kuya Ronron, meron din ganung bahagi, di ba? Opo. Kasi noong kumpilan ka, iyon ay nire-renew. Sinasariwa mo yung pangako nung binyagan ka, although hindi mo pa alam yun. Ang sumagot sa'yo, noong time na yun, yung magulang mo, tsaka yung mga ninong at ninang. So dahil na ngayon, nung kumpilan ka, nasa tamang edad ka na, sinariwa ay yung pangako mo nung ikaw ay binyagan. Kaya ikaw na yung sumagot mismo. At nung kumpilan ka, talagang binigyan ka ng grasya, ng biyaya na panindigan at isabuhay yung pananampalataya. Ikaw naman na Junior, kailan ka kinumpilan? Tatatandaan mo? Hindi mo tanda kasi sabay na yun eh. Pagkatapos mong binyagan, kinumpilan ka na rin kaagad noon. O hindi mo alam na kinumpilan ka na rin. Pagka adult baptism, kapag yung nasa tamang edad na bininyagan, isinusunod ka agad yung kumpil. Siguro masyado kang excited noon. Kaya hindi mo na napansin na kinumpilan ka na pala. No? Ayun. So, ito po napakahalaga, no? Yung tinanggap natin unang-una yung ating pananampalataya. Tama itong dalawa, ito sagot nila. Nung isa ay binyagan at kumpilan, no? Kasi yung si Ronron ay baby pa nung binyagan, kaya napakahalaga nung siya kumpilan, ay muling sinariwa yung pangako nung siya ibinyagan. Ano po? So, pero yun nga, ang biyaya ng kumpil, nabanggit na rin lang yung sakramento ng kumpil, ang ginagawa nito sa atin ay binibigyan tayo ng lakas para maisabuhay at maipahayag natin yung pananampalataya natin. We live and we share. Pero sinasabi nito ng katisismo natin na yung pagsasabuhay daw ng pananampalataya ay hindi natin isinasabuhay na ako lang. No? Na ako lang. Yung pananampalataya raw natin, isinasabuhay natin kasama yung kapwa natin. Ako ngayon, halimbawa, isinasabuhay ko yung pananampalataya ko, pero hindi lang ako, kasama ko si Junior, kasama ko si Ronron, no? So, magkakasama tayo na isinasabuhay natin yung pananampalataya. Kasi, napakahalaga nito yung communal aspect ng pananampalataya. Kasi, unang-una, yung pananampalataya, ibinigay sa simbahan. 'Di ba? Ipinahayag ng Diyos yung kanyang sarili, hindi lang naman kay Pedro. 'Di ba? Merong 12 alagad. Pero hindi lang ipinahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa 12 alagad. Meron pa nga 72. Di ba? Pero hindi lang naman ipinahayag yung pananampalataya ng Diyos yung kanyang sarili sa 72. Sa napakaraming tao. Sa simbahan. No? Ang simbahan yung mananampalataya eh. Di ba? Tayo, nabinyagan ka, di ba? Nabinyagan din si Kuya Junior. So, tayong lahat nabinyagan, tayong naging bahagi ng simbahan. Alam niyo bang bahagi kayo ng simbahan? Di ba sa Prex itinuturo yan? Na tayo ay bahagi ng simbahan. Even sa Christian living, tinuturo yan. Kaya nga yung pakikipagkapwa eh. Kasi yung kapwa, lalong-lalo na, hindi lang yung bahagi ng simbahan, kahit yung nasa labas ng simbahan, kapwa pa rin yun, di ba? So yung pananampalataya po, ay ibinigay sa simbahan, at itong simbahan nga ang sinasabi na nag-iingat at nagpapahayag noong pananampalataya. No, napakaganda. Para bang sinasabi rito na, 'di ba, I believe that I exist. So naniniwala ka ba Kuya Junior na buhay ka? Hindi nga. Buhay ka? Di ba? Naniniwala kang buhay ka? Opo. Naniniwala ka na buhay ako? Opo. So, buhay tayo pareho. Opo. Ayun, no? Puro opo. Opo siya nga po. Sige ka. So, naniniwala ka na buhay ka. Ako naniniwala na buhay ako. Naniniwala akong buhay tayo. Nandun yung salitang tayo. Sa buhay pananampalataya raw po natin, mahalaga na
naniniwala ako, pero hindi lang ako naniniwala na may Diyos. 'Di ba? Naniniwala ka rin, Kuya Ronron, na may Diyos, 'di ba? At yung experience mo kanina, paano mo ba isinasabuhay yung pananampalataya? Sige nga. Sa'yo bilang isang estudyante, paano mo isinasabuhay yung pananampalataya mo? Ano po? O paano mo pinalalago yung pananampalataya mo na natanggap? Pagpasalamat po sa Panginoon. Pagpasalamat sa Panginoon, tapos nabanggit nyo, meron kayong Christian living, di ba? So, sa pamamagitan nun, tama ba? Na napapaunlad, no? Yung pananampalataya. At yung pagsisimba, linggo-linggo. Kasi sa pagsisimba, imagine, no, yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tapos pagkatapos nun, tatanggapin natin yung katawan ni Kristo, yung buong buo, no? Hindi lang basta salita ng Diyos na natatanggap natin sa misa, kundi nandun din yung kanyang yung ating pagtanggap sa Eucharistia, di ba? Yung katawan ni Kristo. Buong buo nating tinatanggap ito, no? So, napakabilis ng oras natin at binawarningan na tayo ng ating technician, no? So, napakahalaga po ng ating pinag-uusapan dahil ito ay yung kaugnayan ng ating pananampalataya sa simbahan. No, na sabi nga nitong dalawang kapatid natin na nagbahagi, ay tinanggap nila yung pananampalataya nung isa ay binyagan at isa ay kumpilan. Actually, ito dati mag-isang sakramento lang ito na later on na pinaghiwalay, no? Itong binyag at saka kumpil. So maganda yung kay Kuya Junior, hindi niya namalaya nung binyagan siya, pagkatapos kinumpilan na rin siya. Kasi nga originate talaga ito ay magkasama, no? At nung nga lang nagkaroon na pinaghiwalay kasi yung mayroong infant baptism, no? Na bininyagan yung mga baby. So, kinakailangan na ihiwalay din yung kumpil para pagdating ng panahon sa tamang edad ay muling sariwain itong mga pangako sa binyag. So, ito yung hamon sa atin, mga kapatid, no? Na yung pananampalataya daw po natin ay tinanggap natin mula sa simbahan, no? Hindi naman nagpakita ang Diyos sa atin kagaya ng sinasabi ng iba dyan, no? Na nagpakita ang Diyos sa kanila at ito sinabi magtataga ng sarili mong simbahan, ng sarili mong relihiyon, no? Isang kasinungalingan po 'yan. Dahil yung pananampalataya natin ay nanggaling kay Kristo at ipinasa ni Kristo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na ito ipinasa, no, sa simbahan, sa nananampalataya, sa mga mananampalataya. Kaya nga meron tayong tinatawag ng mga Santo Papa, mga obispo, no, doon ipinasa yung pananampalataya. At kaya tayo naman ay ginagabayan ng Santo Papa, ng mga obispo sa ating pananampalataya. So ibinigay ng simbahan. Sino ba yung bishop natin dito, kapatid? Kilala ba? Malyari po. Bishop Malyari. Kala ko di mo kilala. Si Bishop Roberto Malyari, no, ang ating obispo. No, at ang ating obispo, siya yung sa kanila ibinigay yung kaganapan ng pananampalataya, no, ng fullness din ng priesthood, no. At sila ang mga kahalili ng mga alagad, no, ang mga disipulo, mga apostoles ni Jesus, no. At yun nga, tinanggap natin ang pananampalataya sa simbahan at isinasabuhay natin ito within a community. No, 'di ba kayo sa Don Bosco, isa kayong community, 'di ba? Meron din ba kayong sharing doon? Meron po. Nagkakaroon kayo ng sharing? Anong usually yung pinag-sharean ninyo? Nung nag-YE po kami. Meron mo, YE? Opo. Youth encounter. Ang ganda yan. Gustong-gusto kayo. Magkakaroon kami ng youth encounter sa katapusan. No? Exciting yan. So, sige po. At mamaya sa pagbabalik natin, mas bibigyan pa natin ito ng lalim at paglalagom na po. Huwag po kayong aalis. At sa ilang saglit ay magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT on Air. At tanggapin mo ang aking kanayaan, ang aking kalooban.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air at ito pong muli si Kuya Richard Lagos. Kasama pa rin natin. Si Kuya Junior po. Saka si Kuya Ron po. Okay, naku, napakabilis po ng oras. Dumako na naman tayo sa pagtatapos ng ating programa. Nabibitin ako. Parang pwede bang extend natin tong Yukat on Air, gawin nating 5 oras. So, darako na po tayo sa paglalagom ng ating programa at sinubukan nga po natin sagutin. At ayun nga po, may mga nag-text din at yun din na marami nagsasabi na napakahalaga ng pagsisimba po para mapalago ang ating buhay pananampalataya at napakahalaga po ng yun nga, pagbabahaginan. Sabi rin nga dito, may nag-text po, "Good evening po, Father Richard, at sa inyong mga kasama, dapat po na magsimba upang mas mapalapit sa Diyos at mapalago ang ating pananampalataya mula daw sa Gimba." No? Sino kaya ito? Mukhang kilala ko to Okay, mamaya may gusto akong batiin dyan sa Gimba. Ano po? So, pinag-usapan po natin yung katanungan na what does my faith have to do with the church? Ano ba yung kaugnayan ng ating pananampalataya sa simbahan? No? Napakalaki ng kaugnayan sapagkat wala tayong pananampalataya kung walang simbahan. No? Sapagkat although itong sinasabi nga natin kung yung faith ay personal thing, pero hindi ito private matter, no? Ito ay parang isang pagkain na pinagsasaluhan. 'Di ba? Napakalungkot kumain mag-isa. Parang ganoon 'yan sa pananampalataya. Mas masaya na kumain ng may kasama, 'di ba? Lalong-lalo na kung fiesta, barrio fiesta, 'di ba? Ang saya-saya. Tapos yung boodle fight, no, yung nakalagay lang sa gitna yung pagkain, talagang na magkakamay tayo, kuha dito. Yun, saya-saya, fiesta. So ganoon yung pananampalataya natin. Ito'y pinagsasaluhan, no? Ito'y pinagyayaman, ito'y isinasabuhay sa loob ng isang pamayanan, ng isang sambayanan, isang sumasampalatayang sambayanan, no? At dahil sa ito'y lumalago doon din within a community. Hindi lalago ang isang pananampalataya kung sasarilinin lang natin. Lalago ang pananampalataya kung ito ay ating ibinabahagi at kung ito ay ating isinasabuhay sa loob ng isang pamayanan, no? Kaya sa Don Bosco, napakagandang community ninyo, no, na sinasabuhay ninyo yung inyong mga pananampalataya, no? Sa parish community, sa mga barangay, no? At kung ano pa yung kinabibilangan natin, especially sa loob ng isang pamilya. Napakahalaga. No, itong dalawa nating kapatid, si Kuya Junior at si Kuya Ronron, ay natuklasan, na-discover yung pananampalataya unang-una sa loob ng pamilya. So ito po yung ating pinag-usapan at pinagkwentuhanan sa halos 1 oras na kwentuhan na talakayan tungkol po sa katisismo ng simbahan. So ngayon po ay darako na tayo sa ating mga pagbati. Meron ba kayong gustong batiin? Siguro unahin na natin sino ang gusto nyong batiin, mga kapatid? Si Kuya Junior. Binabati ko yung mga boss ko niyan. Sila Father Danny po, sa Father Ronnie, Father Ernie, mga magulang ko pong nasa Pantabangan. Uy, marami nakikinig sa Pantabangan, no? Nabanggit yung Pantabangan, gusto kong batiin yung mainit family, no? Sino kaya Tons, Kuya Cons, nakikinig yan palagi doon sa Pantabangan. Sina Ate Ani, no? Sa Dilakay, no? So, maligayang pakinig sa inyo dyan. Si Kuya Ronron, may gusto ka pang batiin? Wala na. Sige, si Kuya Ronron. Unang-una po, gusto pong batiin yung nanay ko na nasa Kasiguran, Aurora, sa kayong family ko sa Cainta Rizal. Saka si Father Danny, saka si Father Ronnie, ingat po sila sa biyahe. Oy, ba't nagbabiyahe si Father ngayon? Pagbalik, pabalik pa lang po sila. Wow, Father Danny, kung ikaw ay nakikinig sa ating programa, maligayang paglalakbay at ingat po, no? Ako gusto kong batiin sina Kuya Ronnie, si Ate Julie, si Glenda, si Ray Julius. Nakikinig po sila ay mula sa Manggang Marikit, no? Imagine, saan nakakita ka na ba ng Manggang Marikit? O meron yan sa Gimba, Nueva Ecija. Ayan po, sa Maligay, lagi siyang nakikinig ng ating programa, yung buong pamilya, at yung mga kapitbahayan dyan sa Manggang Marikit, no? At sa lahat po ng ating tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga lay ministers dyan sa Gimba na nagkakaisa, no? At ganun din po sa lahat ng volunteers ng social communications. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Lahat po ng ating mga benefactors, lahat ng ating mga supporters dito sa ating programa. Pagpalain po kayo, sana po wag kayong magsasawa na sumuporta sa ating apostolate na ito.
para ma-evangelize ang ating mga kabataan. So, maraming salamat po at tapusin na natin itong ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay ginamit mong mga instrumento, daan upang maibahagi ang aming pananampalataya. Salamat po sapagkat kami tinawag mo at kami naging bahagi ng simbahan na kung saan ay patuloy mong ibinibigay, ipinapaunawa at ipinagkakalob sa amin ang pananampalataya. Sana po ay bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang sa ganoon ay patuloy naming maunawaan, patuloy naming mahalin at maisabuhay ang pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po pagkalooban mo rin kami ng lakas para ang pananampalatayang ito ay aming maibahagi sa aming kapwa, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Panginoon, sana po gamitin mo kaming mga instrumento, gamitin mo kaming daan upang ang mga kabataan ay maniwala na ikaw ay Diyos na nagmamahal, Diyos na kumakalinga, Diyos na hindi nagpapabaya sa amin, Diyos na kasakasama namin. Ang lahat po ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pakikibahagi sa ating talakayan. Ako po muli si Kuya Richard na inyong nakayukat ngayong oras na ito at kasama pa rin po natin na magpapaalam ang katuwang ko sa programang ito, si Kuya Junior po. Nataga, Pantabangan po. Pantabangan Nueva Ecija, at si Kuya Ron. ayan, Nataga, Kasiguran Aurora. napakalapit. Kasiguran Aurora, no? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.